patuloy na bakbakan ng mga red shirt protesters at mga sundalo sa Thailand. Hindi raw titigil ang mga nagpoprotesta hanggat hindi bumababa sa pwesto si Thailand Prime Minister Abhisit Wajajiwa. Kabilang sa mga namatay ay isa pong kameraman ng Reuters. Nasa 600 na rin ang sugatan dahil sa protestang ito. Ito po ang tinuturing na pinakamalalang political violence sa Thailand sa loob ng 2 dekada. Siniguro naman ng Philippine Embassy sa Thailand na walang Pilipinong nadamay sa gulo doon. Hindi naman importanteng biyahe, no? Pwede namang ipagpaliban. Halimbawa, later na lang pag gumaling na, pag gumanda na yung sitwasyon. Susunod sa aksyon, iligal na karera ng mga motorsiklo sa mga pagalat Mindanao Avenue tuwing madaling araw na Cebuana News 5. Shroud of Turin muling ipinakita sa publiko matapos ang 10 taon. Narito naman ang mga aksyon sa kalsada sa Magdamag. Eleksyon pa rin sa Quezon City. Nagkatensyon sa pagitan ng mga taga-Oplan Baklas ng MMDA at supporters ni Konsyal Janet Malaya. Kinompronta ng mga taga-suporta ni Malaya ang MMDA nang makita nilang binabaklas sa mga posters ng konsyal na tumatakbo ngayong Vice Mayor ng lungsod. Akusasyon ng mga ito na bayaran ng MMDA. Sabi naman ng MMDA, trabaho lang po, walang personalan. At sa Quezon City pa rin, naniniwala mga pulis na posibleng nagkaroon ng foul play sa pagkamatay ng Koreanong si Kim Yang-sok. Natagpuan patay ang 52 anyos na si Sok sa kanyang sakyan na nakaparada sa Xavierville. Umakapurman tayo sa Tondo, Maynila. Isang lalaking nakamotor ang naaksidente sa Moriones matapos sumemplang ang sinasakyan itong motor. Duguan ang driver pero swerteng nakaligtas pa itong driver. Matagong ginagawa ang mga karerang nangyayari tuwing madaling araw. Natsyempohan po ng News 5 ang isang drag race ng mga motor sa Maynila. Ang maaksyong tagpo mula kay Joel Gorospe. Madalas maganap ang ganitong klase ng karera sa Mindanao Avenue sa lungsod ng Quezon at maging sa Macapagal Avenue sa Pasay City. Kahit pataas na ang bilang ng mga aksidente sa motor, walang takot pa rin kumakarera ang mga kabataang ito para lang sa mataas na pustahan. May takot pa rin po, kaya lang, syempre, kasama po sa laro namin yun eh. Walang helmet ang ilang mga karerista kahit alam nilang mabilis silang magpatakbo. Ang ilan ay walang ilaw ang motor. Meron ding may angkas kahit kumakarera. At maging mga tricycle ay nakikipagsabayan. Dahil dito, gabi-gabi din na umiikot ang mga pulis para mabantayan ang mga ito. Kahit ilang beses na silang hinuhuli ng pulis, tuloy pa din silang bumabalik sa lugar para kumarera kahit nakasalalay na ang kanilang buhay. Yan ang aksyon dito sa Macapagal Avenue. Joel Gorospe, News 5. Hindi po natin alam kung kasama na yung mga yan dito sa datos ng MMDA, dahil ayon po sa MMDA, maigit 100 na ang namamatay dahil sa aksidente sa motorsiklo. Ito po ay mula 2008 hanggang 2009. 4 daw sa bawat 10 aksidente sa motor ay dahil sa human error o pagkakamali ng driver at 3 naman sa 10 ay dahil sa sobrang harurot o overspeeding. Pinakamarami pong fatal accidents ang naitala sa Quezon City. Nasa 20 sa 104 na aksidente sa Quezon City po naganap. Kaya paalala ng MMDA sa mga nagmumotorsiklo ay sumunod sa batas trapiko, laging magsuot ng inyong mga helmet at protective gear at higit sa lahat, don't drink and drive. Narito ang aksyon abroad. Punta muna tayo sa Poland. Sa Poland nga ay nag-alay ng 2 minutong katahimikan bilang pagluluksa sa kanilang namayapang presidente. Namatay si Polish President Lech Kaczynski nang bumagsak ang sinasakyan niyang jet sa Russia. 97 pang matataas na opisyal ng Poland ang kasamang namatay. Sinisisi sa crash ang lumang government plane pati na ang makapal na hamog sa lugar. Punta naman tayo sa Italy.
Doon nga dinisplay ang Shroud of Turin o ang tela na bumalot sa katawan ni Cristo nang namatay ito sa krus sa Turin Cathedral nga. Ito pa lang ang ika-4 na pagkakataon na dinisplay sa publiko ang sagradong tela sa loob ng 100 taon. Bibisita si Pope Benedict XVI sa Turin sa ika-2 ng Mayo. Ito naman tayo sa sports. Uminit ang ulo ni Tiger Woods nang mawala ang kanyang momentum nung maglag si Woods sa pang-4 na pwesto sa 3rd round ng US Masters. Nangunguna pa din ang Briton na si Lee Westwood sa US Masters. Ito magustuhan to ng mga mahilig sa mga katatakutan. Mahigit 500 zombies ang nagparada sa Belgium. Ito ay para sa pagbubukas ng Brussels International Fantastic Film Festival. Hinahabol ng mga peking zombies sa mga tao sa kalsada para takutin at gulatin ang mga ito. Puro professional makeup artist ang nagbihis sa mga umano'y zombies. Susunod sa Aksyon TV5, may bago ng Sunday noontime variety show. Mga Pinoy, tagaturo na po ngayon ng Ingles sa mga dayuhang bagong salta sa Amerika. Grande ang naging opening ng PO5. Ito po ang bagong Sunday variety show dito sa TV5. Mainstay dito sina Ryan Agoncillo, na nagdadaos ng kanyang kaarawan ngayon, Lucy Torres, John Estrada, JC De Vera, Mr. Fu, Regine Tolentino at Alex Gonzaga. Bukod po sa kantahan at sayawan, maraming malalaking papremyo at sorpresa din ang ipamimigay ng programa sa mga susunod na linggo. Nagsimula na ding umere ang Paparazzi, ang bagong showbiz talk show dito rin sa TV5. Kanina po nagsimula ng mang-intriga sina Rufa Gutierrez, Dolly Ann Carvajal at Christy Fermin. Matapos naman ang drug addiction issues, boob implants naman ang pinoproblema ngayon ni Amy Winehouse. Under observation pa rin si Winehouse matapos hindi makayanan ang kirot ng kanyang dibdib. Hinihintay pa din ang desisyon ng kanyang surgeon kung kakailanganin pang tanggalin ang 32D implants ng singer. Minority sa mga Pinoy sa Amerika, pero dahil sa galing nating mag-adapt at magsalita ng lengguwahe ng ibang kultura, ilang kababayan na rin natin ang nagtuturo nito sa mga dayuhang bagong salta doon. Ang report mula Texas ni Naomi Dairit. Sa Amerika, ang nagtuturo ng Ingles ay mismong dayuhan, karamihan Pinoy. 3 taon na nagtuturo dito sa Texas, USA si Roseo Caburian. Misyon niyang turuan ng Ingles ang mga estudyanteng bagong salta sa Amerika na baluktot pa ang dila. Isa ito sa klaseng tinuturuan ni Mr. Caburian dito sa Lakeview Centennial High School sa Garland, Texas. Tinuturuan niya ang mga foreign students ng English,